Grabe. Grabe guys, yung gustong-gusto kong, isa sa mga nagugustuhan kong tatakbo ng pagka-senador. No? Hindi ko akalain guys na kung sino ko yung, yung namimili pa ako ng mga kandidato na na ayaw kong iboto dahil ganito, ganyan. Yung isang kandidato pala na tumatakbo ng pagka-senador ay kasama pala siya doon sa inaayawan ko. Ano bang inaayawan ko guys? Kayo no, eleksyon na ngayon, no? Iwasan natin, no? Iwasan natin, to seryosong usapan to, no? Iwasan nating iboto or iwasan natin magluklok ng isang politiko na pro-China. No? Pro-China. Kahit gaano pagaganda ang kanyang record, no? Kahit gaano pagaganda ang kanyang pamamalakad, pero pag pro-China yan, huwag niyong iboto yan. Dahil pag yan nananalo at umupo sa pwesto, sigurado mapapahamak tayo. Kasama ng yung mga anak, pati yung pamilya. Dahil pro-China nga. Nakita nyo naman kung ano yung ginagawa ng China ngayon sa ating lugar. Diba? Pilit nilang inaangkin yung lugar sa West Philippine Sea dahil mayroon silang kukunin dyan. No? Ngayon, kung magluklok tayo ng isang kandidato na pro-China, yari tayong lahat. Isipin nyo guys mismong mga taga-Taiwanese, ayaw nga nila sa China. Dahil hindi nila gusto yung pamamalakad ng China. Ngayon, sa Kongreso, nung nakaraang araw lang, mayroon yung kung kailan isa sa mga na gustong-gusto ko talagang iboto sa Senado ay nagsasalita at sinasabi niya na ang West Philippine Sea daw ay hindi daw atin. Hindi ko lang sasabihin ang pangalan, no? Na kahit titingnan daw natin sa mapa ay hindi mo raw makikita ang West Philippine Sea. At ang sabi pa niya, yung West Philippine Sea, tayo-tayo daw ang gumagawa ng pangalan na yun. Sino ba dapat ang gagawa ng pangalan? Yung China. Sila ba ang dapat gagawa ng pangalan sa lugar na nasasakupan natin? Mukhang nagkakamali yata siya. Buti na lang guys, no? Buti na lang na sinabi niya na yun. At least, ngayon pa lang, ikis na siya sa akin. No? At yung kandidato na yan, na pagka-senador, congressman yan siya ngayon. Ngayon, tatakbo siya ng pagka-senador. Yung kandidato na yan, no? Ikakampanya ko yan dito sa mga kakilala ko na huwag iboto yung tao na yan dahil pro-China yan. No? Pag yan nakaupo sa pwesto, pwede tayong pwede tayong ibenta niyan sa China. No? Akala kasi niya, no? Akala siguro niya na nagmamalasakit ang China sa atin. Di po ganon, no? Matagal na panahon na gusto nilang sakupin o kunin ang ating bansa. Ngayon, ang China ngayon, naghahanap sila ng mga politiko na pumapanig sa kanila. At isa na tong congressman ngayon na tumatakbo na pagka-senador. Talagang sinabi niya, no? Sinabi niya na ang West Philippine Sea daw ay wala daw sa mapa. O isipin mo yan. No? Guys, please lang maawa kayo sa sarili nyo at sa magiging apo nyo or pamilya natin, no?
wag tayong bumoto ng mga politiko, lalo na ngayong eleksyon, senador or congressman na pro-China. Tingnan mo ngayon, ang ating mga politiko, ginisa sa sariling mantika. Di ba? Ginisa sa sariling mantika. Bakit ko nasabi yan? Nag-away-away sila. Nag-away-away sila, pero iisa lang ang kanilang pinanser. No? Pinagsasalpok silang dalawa, pero iisa lang ang kanilang pinanser. Yung sa kaliwa, ang pinanser nila ay China. Yung sa kabila naman, ang pinanser nila ay China din. So, sinong inuuto dito? Tayong mga Pilipino, pati mga politiko natin, inuuto na nila. Inuuto na nila. Ngayon, mas lalo tayong uutuin kung ang mananalo o ang uupo na magiging senador o congressman ay pro-China. Gawing utos-utosan lang yan nila at uto-utuin. Kaya, guys, pasuyo lang, no? Wag na wag nyong iboboto yung mga politiko na pro-China. Dahil pag yan nananalo at isinanla na tayo sa China, kawawa tayong lahat. Kawawa tayong lahat. Mismong mga mamamayan nila, yung mga mamamayan nila, di ba nagkaroon tayo ng pugo dito? Karamihan sa mga trabahante dito ay sa pugo ay mga Chinese. Mismong mamamayan nila, nakikita yan, nababalita nila yan, yung iba tumatakas. No, nagwawala dahil ayaw na nilang bumalik sa China. Ibig sabihin, hindi maganda ang pamamahala ng China. Sino ba ang mayaman lang sa kanila, sa kanilang lugar? Yun lang mga taong nagtatrabaho sa kanilang gobyerno. Pero kung ordinaryong tao ka lang doon, isa ka lang manggagawa sa kanila. Ayun, kung magboboto tayo, iluluklok natin yung mga politiko na pro-China. Paano kung marami na sila, or paano kung lahat ng nakaupo na mga politiko sa ating banggobyerno ay pro-China na? Hindi, ang mangyayari, uto-utuin lang sila at isasangla tayo sa China. Sa tingin nyo, makatikim, maranasan pag once na mapasakamay tayo ng China, sa tingin nyo ba mararanasan nyo pa yung ganitong klaseng kalayaan? Grabe ang kalayaan natin dito sa ating bansa. No? Hindi ka lang malaya kung gagawa ka ng katarantaduhan or gagawa ka ng hindi maganda sa kapwa, no? Magkaroon ka ng atraso. Yun, medyo mababawasan ang iyong kalayaan. Pero kung normal lang ang buhay mo, grabe ang kalayaan, no? Natin. Kaya wag nyong iboto. Wag nyong iboboto yung tao na yan. Dahil para sa akin yan, ikis na yan. Dahil siya mismo, galing sa kanyang bibig, sinabi niya na ang West Philippine Sea ay wala daw sa mapa natin. No? Pro-China yung politiko na yan.